Siyang sinuway ni Juan Miguel. Ano bang sinasabi mo, Claire? Hindi kita maintindihan. Hindi mo ako maintindihan? Talaga ba, Juan Miguel? Dapat alam mong ginagawa mo sa akin. Bakit ako pa, ha? May Alexa ka naman, di ba? Bakit ako pa na wala namang ginagawang masama sa'yo? What are you talking about? Damn it, Juan Miguel. Stop denying it. Akala mo hindi ko malalaman ang totoo? Then you're wrong. Alam ko na ang totoo, Juan Miguel. Alam ko na ikaw ang kumuha ng virginity ko at kay Alexa na mismo nanggaling yun. Why me? Why? Why, Juan Miguel? Galit na galit niyang asik dito habang nanlilisik ang mga matang nakatingin sa binata. Alam mo na ang totoo? Tila hindi makapaniwala nitong tanong. Oo, alam ko na. Ano, masaya ka na dahil may nasira kang buhay? Sinira mo ako, Juan Miguel. Anong mukhang may harap ko sa mga magulang ko? Ha? Anong? Sumagot ka, Juan Miguel. Bakit? Bakit sa lahat ng babae? Ako pa. At walang pag-alinlangan niyang sinampal ito ng pagkalakas-lakas na halos magpabaliktad sa ulo nito. Sige na. Aamin ako. Oo, I took your virginity. Bakit? Ikaw rin naman ang may gawa. Sinira mo ang wild night. Kaya pinarusahan kita. Pero huwag kang mag-alala, Claire. Kaya kitang panagot. Hindi kita kailangan. Lalo pat ikaw ang naging dahilan ng lahat ng ito. Sinira ko lang ang event na yun. Pinarusahan mo na agad ako sa pamamagitan ng pagkuha ng iniingat-ingatan ko. How could you do this to me, Juan Miguel? Ang gago mo para gamitin ako. For your information, I'm not a toy. Mahal kita, Claire. Mahal mo ang iyong mukha. Aaminin ko na nagkamali rin ako pero kaya kitang panagutan, Claire. Kung may mabubuo man, ayos lang sa akin. Naging mabuti ako sa iyo dahil mahal kita. Palagi kitang dinadalo kasi mahal kita. Ayaw ko rin naman na may lumapit sa iyong mga lalaki. At isa na ron si Bernard. Nandito na rin naman tayo. Sasabihin ko na kung bakit ko binugbog ang lalaking yun. Binugbog ko siya dahil nakita kong muntikan ka na niyang gawa na masama. Kaya kaya kong manakit o pumatay para lang sa mahal ko. At ikaw yun, Claire. Nung una kitang nakita, nahulog na agad ako sa'yo. That's why I'm begging you. Claire, hayaan mong ipakita ko sa'yo kung gaano kita kamahal. She slapped him again. Paano ko mamahalin ang lalaking sumira sa pagkatao ko? Mahinhin niyang tanong pero sa loob-loob niya punong-puno na siya. I'm sorry, Claire. Sorry lang. Pinagkatiwalaan kita, Juan Miguel. Nakita ko na mabait ka dahil nung may lagnat ako, inalagaan mo ako. Tapos tinulungan mo pa akong makaahon sa dagat. Pero malalaman ko, ikaw ang lalaking sumira sa lahat. Sa pagkatao ko, at paano mo nalaman na may balak na gawin si Bernard sa akin na masama? Nagpakabit ako ng CCTV sa cabin mo. Nanlaki ang mga mata niya. At sa pagkakataong yun, nakatanggap muli ito ng sampal sa kanya. Malakas yun. Napayok ko ito na parang hiyang-hiya. At sinong nagsabi sa'yo na pwede mong kabitan ng CCTV ang cabin ko? Oo, you own this island pero parang sobra na yung ginawa mo. Binayaran ko ang tinutuluyan ko tapos maglalagay ka ng CCTV nang walang pahintulot ko. Anong klase kang tao, Juan Miguel? I didn't mean to do that, Claire. Mahal kita, kaya ginawa ko yun. Gusto kitang protektahan sa iba dahil ayaw kong maagaw ka sa akin. Napangisi siya. Seriously, Juan Miguel? Mahal mo ako? Sa tingin mo, maniniwala ako? Hindi. Don't make me stupid. You fucking asshole. Kinuha mo na nga ang virginity ko. Nagpalagay ka pa ng CCTV. Tapos ngayon, sasabihin mo na mahal mo ako? You're possessive. Juan Miguel, mali. Mali na nakilala kita dahil napakalaki kong tanga. Hindi ko alam. Kasama ko na pala ang kumuha ng iniingat-ingatan ko. Muli na naman siyang napahagulhol. Sobrang sakit sa pakiramdam na malamang si Juan Miguel ang walang hiyang kumuha ng bataan niya. Paano nito? Yung nagawa sa kanya. Hindi niya ginusto ang ginawa nito. Kaya masasabi niyang ginahasa siya nito. You raped me, Juan Miguel. What? Shut up, Claire. Hindi pa man kita nagagalaw pero nire-respeto na kita. Na love at first sight ako sa iyo, oo.
Hindi ko magagawa yan sa'yo dahil ginusto mo rin naman ang nangyari. Sarap na sarap ka rin naman, Claire. Nang ginawa natin nung gabing may nangyari sa atin, sinang-ayunan mo. Pumayag ka na magpagalaw sa akin. Ang daming nangyari, Claire, pero bakit hindi mo maalala mga yun? Dahil lang ako sa alak, sigaw niya. Kinuha mo ang pagkakataong yun para gamitin. Galawin ako. Bakit naman ako sasang-ayon sa'yo? Hindi nga kita kilala. Pero bakit ka sa lahat ako pa, Juan Miguel? Maraming babae rito, di ba? Hindi lang ako. Hindi ko matanggap yung ginawa mo sa akin. Baka ikamatay ko pa. Alam mo, galit na si mami at daddy sa akin. Gusto nilang umuwi na ako. Pero hindi ko magawa dahil natatakot ako. Baka husgahan nila ako. At alam mo, yung totoo, hindi nila alam na ganitong klase ng lugar na napuntahan ko. Nang dahil sa pagpunta ko sa islang to, nagbago ang buhay ko at hinampas niya ang dibdib nito. Hinayaan lang siya nito sa ginagawa niya. Nagpatuloy hanggang sa mapagod na rin siya sa pagsuntok sa dibdib ni Juan Miguel. Hanggang sa tuluyan na siyang mapagod, nanghina siyang napaupo sa sahig at doon umiyak ng umiyak. Kalaunan ay naramdaman niyang nasusuka na siya. Hindi pa man siya nakakatayo ng tuluyan, ay tuluyan na siyang magsuka. Hindi na bago ito, puro laway lang ang lumabas sa kanyang bibig. Shit, are you okay, Claire? Nang akmang hawakan na siya ni Juan Miguel, bigla siyang lumayo rito. Tumayo siya, tiningnan ito ng matalim. Ito na ang huli natin pagkikita, Juan Miguel. Kung mahal mo ako, wala akong pake. Magpapakasasa ka sa mga babae rito at darating ang panahon na makakasuhan ka dahil sa ginawa mo sa akin. Hindi ako titigil hanggat hindi ka nakukulong. But Claire, I need you now. Naglakad na naman ito palapit sa kanya. Huwag kang lalapit sa akin. Sigaw niya na ginawa na naman ito. You don't need me. Pagkababae ko lang ang habol mo, kaya maghanap ka na lang. Nakatiim niyang anas sa kapatakbong lumabas ng kwarto ni Juan Miguel. Tumakbo siya ng tumakbo. Narinig niya pa ang boses ni Juan Miguel. Imbis na pansinin, nagpatuloy lang siya sa pagtakbo hanggang sa makarating siya sa cabin niya. Kaagad niyang hinanap ang CCTV na pinakabit ni Juan Miguel. Nakita niya yun sa isang sulok, kaya naman sumampa siya sa kahoy at walang pagdadalawang isip na hinaklit yun. Nang makuha, ibinalibag niya yun sa sahig. Hindi pa siya nakontento, kumuha pa siya ng matigas na bagay at pinukpok sa CCTV dahilan para masira yun. Nang makontento, inayos na niya ang gamit niya dahil alis na rin siya. Lahat ng dala niya noon, nasa mga kamay na niya. Nang makalabas, saktong may nakita siyang yate sa pangpang at may mga pumapasok na ron. Hey Claire, let's talk. Napatingin siya sa pinanggalingan ng boses at nakita niya si Juan Miguel. Inirapan niya ito at patakbong tinungo ang yate. Nang marating niya, kaagad siyang sumampa. Tiningnan niya ang posisyon ni Juan Miguel. Nakaluhod ito sa buhanginan habang nakatingin sa kanya. Napailing na lamang siya sa katumalikod na pero kasabay nun ay muling pagragasan ng luha sa mga mata niya. Ngayon alam na niya si Juan Miguel ang kumuha ng bataan niya. Kailangan naman niyang ihanda ang sarili sa mami at daddy niya dahil sermon agad ang ibubungad nito sa kanya kapag nakauwi siya. Pero para sa kanya, para kay Claire, hindi pa siya handang magpakita sa mga ito. Fuck. Sunod-sunod na napamura si Juan Miguel nang makitang papalayo ng sinasakyan ni Claire. Hindi pa siya nakontento. Pinagsusuntok pa niya ang buhangin at hindi alintana sa kanya kung masakatan man siya. Wala siyang paki kung bumaon man ang mga buhangin sa kamao niya. Kasalanan ito lahat ni Alexa. If she didn't tell the truth to Claire, hindi magiging ganitong dalaga. Kaya si Alexa dapat ang sisihin dito. Sinira nito ang pagsasama nila ni Claire. Maayos lang sila nitong nagdaang araw pero ngayon hindi na dahil sa kagagawa nito. Hindi mapigil ni Juan Miguel ang sarili. Gigil na siya. Saka na niya hahabulin si Claire. Kailangan niyang trabahuin si Alexa. Hindi niya hayaan na walang mangyayari sa ginawa nito. Tumayo siya sa pagkakaluhod sa buhanginan. Saka dinako ang kinaroroonan ni Alexa. Naikuyom pa rin ang mga palad niya. Handa nang sumuntok. Iba na rin ang mood niya ngayon.
Animoy wala na siya sa sariling katinuan. Gagawin niya ang sinabi niya. It's either ipatalsik si Alexa kasama ang mga kaibigan nito o saktan ito ng matauhan. He's a man after all. He's more stronger than Alexa. He tried to call himself but he couldn't. Gusto niyang makausap si Alexa. What she did is not a joke. Patuloy lang siya sa paglalakad hanggang sa makita niya ang hinahanap niya. Sa hindi kalayuan kasama nito mga kaibigan nito. Nilapitan niya mga ito at walang ano-ano'y hinila si Alexa papalayo sa apat. Pero ang apat sumunod pa rin. Padaskol niyang binitawan si Alexa at matalim itong tiningnan. What did you do, Alexa? Sinabi ko lang ang totoo, Juan Miguel. Sinabi ang totoo dahil sa ginawa mo. Nawala na ng tiwala si Claire sa akin. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na wag mong sasabihin ang totoo? You're unfortunate, Alexa. Because of you, nasira ako sa kanya. Nanggagalaiti niyang saad. He wants to punch her but couldn't raise her fist for no reason. Marahil ay takot lang siya dahil ever since, hindi niya nagawang manakit ng babae. Bakit ba ayaw mong malaman ni Claire ang katotohanan? Ano bang pinuputok ng butche mo, Juan Miguel? Hindi na niya napigilan ang sarili. Nasampal niya ito. Dahil masisira ko sa kanya. Mahal ko si Claire. Kaya ayaw ko siyang magalit sa akin. Pero sa ginawa mo, lumayo na siya sa akin. Hindi ko hayaan na magalit si Claire pero dahil sa kakulitan mo, sinabi mo oo. I took her virginity because I love her. Hindi lang dahil sa parusa sa kanya sa pagsira sa Wild Night. Hindi ito mangyayari kung hindi ka naging madaldal, Alexa. Kaya inuutusan kita. Kayo ng mga kaibigan mo na umalis, nasa islang to. Kung hindi pa rin kayo alis, baka masaktan ko na kayo. Lalo ka na, Alexa. Nanggigigil niyang anas. Mahal din kita, Juan Miguel. Kung galit sa'yo si Claire, di sa akin ka na lang. Kaya kitang mahalin. Juan Miguel, I will give you everything. What you want. I could give the pleasure you want. Just love me back. Juan Miguel, Claire doesn't deserve you. Then, I don't deserve like you too. Gusto ko kapag natapos ng araw na ito, wala na kayong 5 rito. May karapatan akong paalisin kayo dahil ako may-ari ng isla. Kung hindi pa rin kayo alis, bahagya siyang lumapit kay Alexa. Ipapapatay ko kayo lahat. Lalo ka na, Alexa. Pagpapatuloy niya. Walang naging imik si Alexa, kaya naman tumalikod na siya. Dinako niya ang bahay niya at nang makarating, nagwala siya. Lahat ng mahawakan niya, binalibag niya. Hindi niya kayang nasa ganitong sitwasyon siya. Dahil ang totoo, nang dumating si Claire sa buhay niya, nagbago na siya. Kung noon ay palagi siyang gumagamit ng babae, ngayon ay hindi na. Sinasarili na lang niya ang kasiyahang gusto niya. Mahal na mahal niya si Claire. Kailangan niya ito. Ngayon ayaw niyang biguin ang daddy niya, kaya hindi maaaring magtagal ang galit ni Claire sa kanya. Hindi lang dahil sa daddy niya, dahil sa matinding pagmamahal niya sa dalaga. Kaya gagawin niya ang lahat. Magkakayo lang sila. Kung kinakailangang habulin, gagawin niya ito. Nagpatuloy lang siya sa pagwawala hanggang sa tumigil na rin siya. Sakto namang dumating sina Cruz at Warren. Inaya niya ang mga ito na mag-inom sa rooftop ng bahay niya. Hindi naman siya tinanggihan ng mga ito. Si Alexa, ang babaeng yun, ang may gawa. Hindi makapaniwalang tanong ni Warren kay Juan Miguel. Oo, ang babaeng yun ang may kadahilan. Kaya lubusang nagalit sa akin si Claire. Mariing sagot ni Juan Miguel. Saka inubos ang laman ng basong hawak. Kagad na gumuhit ang pait sa lalamunan niya. Napangiwi siya sa kalaunan dahil sa sobrang kapaitan nun. Si Alexa kasi in love kay Juan Miguel. Kaya akala niya yata kapag sinabi niyang totoo kay Claire, magiging mabuti na siya kanya si Juan Miguel. Tatawa-tawang tura ni Cruz. Pagtulungan kaya natin mamaya bro, tanong ni Warren kay Cruz. What the hell, Warren? No way. Ikaw na lang. Huwag mo nga akong idamay dyan sa kabalastugan mo. For punishment, Cruz. Still, no, Warren. Huwag mo na nga akong kausapin. Inis na sa ni Cruz sa kauminom ng alak. Natawa na lang si Warren sa tinugo ni Cruz. Samantalang si Juan Miguel ay nagpatuloy sa pag-inom. Nag-usap din sila habang nagiinuman. Patuloy lang sila hanggang sa namataan na lang nila na gabi na. Pero hindi yun magpapatigil sa kanilang tatlo. Nagpatuloy sila sa pag-inom hanggang sa makatulog na sina Warren at Cruz.
Tinamaan na si Juan Miguel ng alak. Bahagya na siyang nahilo. Ngunit kahit ganun, sinubukan niya pa rin tumayo para makapunta sa kwarto niya. Antok na siya. Gusto na niyang matulog. Nagawa ni Juan Miguel na makababa sa ikalawang palapag. Kaya ngayon ay naglalakad na siya patungo sa kwarto niya. Pasuray-suray siya at wala siyang pakiron. Nang marating ang kwarto, kagad siyang pumasok at mula sa kama, may nakita siyang isang babaeng nakahiga. Nakangiti ito sa kanya habang kagat ang ibabang labi. Claire, ako nga Juan Miguel, come here. Dahil doon, kaagad niyang nilapitan si Claire. Kinabubawan niya at walang ano-ano'y siniil ng mapusok na halik. Tumugo naman ito na ikinasiya niya. Nawala ang paglalasing niya dahil muli silang nagkasama ni Claire. Lalo pang naging mapusok ang paghahalikan nilang dalawa. Parehas silang uhaw hanggang sa maya-maya pa hinubad na nila ang mga damit ng bawat isa. Kalaunan ay nauwi yun sa mainit na pagtatalik. Iminulat ni Juan Miguel ang mga mata nang sandaling magising siya. Kagad siyang napangiwi nang biglang kumirot ang ulo niya. Sinapo niya yun at sunod-sunod na napamura. Pero bigla siyang natigilan nang may maramdaman siyang gumalaw sa tabi niya. Binalingan niya yun at nagulat na lamang siya nang makita si Asante sa tabi niya. Mahimbing ang tulog nito. Kitang-kita niya ang nag-uumpukan nitong mga dibdib. Pinakiramdaman ni Juan Miguel ang sarili. Ngayon lang niya naramdaman na wala siya ni isang saplot at sa kumot. Nakabakat pa doon ang ari niya. Napatayo siya at muling napamura. Pak, Asante, what are you doing here in my room? He asked. Binuklat ni Asante ang mga mata. She then smiled. Good morning, Juan Miguel. At umupo ito sa tinakloban ang buong katawan gamit ang kumot. What the hell are you doing here in my room? And why are we naked? Because we had sex last night. Don't you remember it, Juan Miguel? Pak, Asante, sinamantala mo ako habang lang ako sa alak. Get out in my room now. Sigaw niya rito. Bakit galit ka, Juan Miguel? You enjoy it, right? You pack me for countless times. And you keep calling me Claire. Sino ba yun, ha? Umalis ka na, Asante. Umalis ka na. Fine, umalis na ito sa kama. Sana maulit pa ulit ito, Juan Miguel. I really enjoy it. You expert. What we did last night was unforgettable. You made me cry. Nagsimula na itong magbihis. Napailing na lamang si Juan Miguel. At hinintay na matapos ito. When she is already dressed, lumabas na rin ito sa kwarto niya. Samantalang siya'y napasuntok sa pader. Wala siyang alam sa nangyari. Sinamantala siya ni Asante habang lasing siya. Akala niya talaga si Claire ito, pero hindi pala. He's breaking wrong. It won't happen again. Never. Sa totoong Claire na ulit itong mauulit. Fuming mad, Juan Miguel went to the bathroom to take a quick bath. After that, nagbihis na siya. Lumabas siya ng kwarto habang hawak ang cellphone. He called Manang Alice number, isa sa mga tulong sa isla. Magandang umaga po, sir. Juan Miguel, ano pong may paglilingkod ko po sa inyo? Manang Alice, gusto kong linisin yung kwarto ko. Nabahiran kasi ng dumi. Not literally, he's talking about Asante. Ho, kakalinis lang po namin yan kahapon ah. Manang, ano bang ginagawa kapag madumi? Hindi ba't nililinis? Oho, papunta na po. Mga ilang minuto lang nandyan na po kami. Salamat, Manang. And don't call me sir and say po or ho to me. Iamo po kita eh. Ayan ka na naman, Manang Alice. Sige na, may pupuntahan pa kasi ako. Sige po, sige. Pailing na lamang siya at pinatay na ang tawag.